Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 4 PM edition. Paglalagay ng mga watawat para sa National Flag Days, sinimulan na. Maagang naglagay ng mga bandila ang mga tanggapan ng pamahalaan, mula sa national level hanggang sa mga lokal na komunidad. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, bagamat kalahating buwan naman ang okasyong ito, mula May 28 hanggang June 12, mahalaga pa ring maipabatid sa lahat ang kahalagahan ng okasyon sa mismong simula nito. Maliban sa malalaking watawat, may mga ipinamahagi ring flaglets at ang iba naman ay mga simbolo, na makikita sa kurtina at ribbon na makikita sa mga historical sites. May mga pribadong grupo rin na namahagi ng bandila, bilang pagpapamalas ng pagkamakabansa. Ipinag-aanyaya naman ng NHCP ang aktibidad bukas sa Rizal Park na isa sa sentro ng mga kaganapan, ganun din sa Kawit, Cavite, kung saan unang iwinagayway ang ating national flag, kasabay ng deklarasyon ng ating kalayaan. Narito naman ang 5 pangunahing balita ngayong Lunes, May 27. Bagyong Aghon, 9 na beses naglandfall, signal number 2, nakataas sa Isabela, Aurora at Polillo Islands. Antas ng tubig sa Angat Dam, 3 pang iba, bumaba sa kabila ng Bagyong Aghon. Panguhuli ng China sa trespasser sa South China Sea, hindi pwede ipatupad sa ibang estado. Higit 30 pulis sa Davao City, sinibak dahil sa umano'y drug-related killings. At, taas presyo sa mga produktong petrolyo, epektibo bukas. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, at i-like ang aming Facebook page.